Gaya na lang ng isang driving school na ito na nagtuturo ng mga baguhan at nais matutong magmotorsiklo. Nakilala ko sina Arthur at Jason na 4 na taon ng driving instructors dito. Ano po ba yung dapat na mindset ng isang motorcycle rider para mahiwasan po yung aksidente? Okay, unang-una mama, defensive driving dapat tayo. No? Dapat alam natin, kaya natin i-manage yung speed natin, yung anticipation natin, no, dapat laging nandun yan. Considered nga rin na one full vehicle yung isang motorcycle. So, ganun po yun. Then, kailangan din po maging advanced decision and then sumunod po sa tamang distansya. Huwag ipilit kung hindi na kasya. Kasi karaniwan na napapanood ko po sa accident is mo-overtake na kalanganin. Nababaliwala yung pavement markings natin. So, ibig sabihin, overtake ng alanganin na hindi tumitingin sa mirror. Sobrang bilis, hindi nasusunod yung safe following distance. So, ibig sabihin, kala nila, okay, kasya, parang gano'n. So, yung nangyayari po kasi is pinipilit nila kung kasya o hindi. Meron po tayong mga video dito na pwede po nating i-analyze lang po kung saan po nagkamali. Tulad na lamang sa video na ito, isang motor ang bumangga sa isa pang nakahintong motorsiklo sa isang traffic light. So ano pong nangyari dito? So, nakita natin yung speed niya, medyo matulid, at hindi niya nakita na nakatigil na. So, siguro hindi siya nakapokus mismo sa harapan niya. Kasi hindi niya nakita nakatigil. Actually, hindi naman niya kailangan mag-brake eh. Kailangan lang naman yung lumipat ng lane. So, yun nga ma'am. So, hindi siya nakapokus talaga sa harap niya. Oo. Kasi malapad naman yung karsada. Makikita naman sa video na ito ang pagbangga ng isang motorsiklo sa kotseng huminto sa traffic light. Alanganin na, isinimig pa rin, ano? Diba? Ano pong ibig sabihin yung alanganin na isin? Yung hindi naman siya talaga kasya na eh. Mayroong barrier doon eh, ano? And may solid white line. Okay, so ibig sabihin, hanggang doon lang yung boundaries niya. Okay, so naipit na siya. So sa case nitong rider na ito, dapat dito lang siya sa likod ng pulang sasakyan. Pero ang gagawin niya, isisingit pa niya dito. Eh kung one motorcycle is equivalent to one vehicle, supposedly dapat itong nagmumotor na to, Nasa likod siya. nandun lang siya sa likod ng Yun kasi pulang yung- vehicle, di ba? Pinipilit niyang isingit dito sa maliit na espasyong ito. Dapat nandito na lang siya kasi stoplight na ito eh, di ba? Pinipilit pa niyang pumunta dito. Eh wala namang lane dyan. Yes, ma'am. Di ba? Wala namang lane dyan. So kahit po maliit yung motorsiklo compared sa isang kotse, hindi mo dapat pinagsisingitan yung sarili mo, pinagpipilitan yung sarili mo sa maliit na espasyo. Isipin mo na ikaw ay isang kotse rin. Yes. At dapat ino-occupy mo yung kung ano yung space ng isang sasakyan. In the same way na dapat yung mga kotse, wag din git-gitin yung mga Yes, motorsiklo. Pero hindi rin lahat ng aksidente, motorcycle rider ang may kasalanan. Gaya na lamang ng mga sumunod na video na aming pinanood. Ay, teka. Pero ano na eh? Stop na eh. Yes, ma'am. Hindi ba nagsuslow down na yung motor? Ano po na? So ang mali dito yung kotse. Yes, ma'am. Kung nakita nyo, naka-yellow na, So, siguro, ang intention nitong kotse, mag-beating the red light. Kaya tinulinan niya. Yellow eh. No? So, gusto niya makatawid kaagad kasi yellow pa. Ang intention niya talaga, to beat the red To light. beat the red light. Yung kotse was trying to beat the red light. Yes, ma'am. Tapos, Nag-stop na yung motorcycle. nag-slow down na yung motorsiklo. So, tama yung motorsiklo Yes, ma'am. dito. Oo. Marami ring mga aksidente ang maiiwasan kung inisip natin na yung motorsiklo ay may parehong karapatan sa kalsada katulad ng isang kotse or SUV. 'Di ba? As much as yung mga kotse may karapatan kayo sa isang slot, ang mga motorsiklo may karapatan din sa Yes, ma'am. isang slot. Sumalpok naman ang motorsiklong ito sa isang SUV na tumawid sa intersection ng kalsada. So dito yung SUV ang may problema. Yes, ma'am. Oo. Pero hindi kaya beating the red light din yun? So, hindi natin masabi, ma'am, kasi nakatigil na rin yun, yung isang... Oo, pero nakatigil na to, nandito na siya. Oo, no? So
Possible, nag-beating the red light Possible yan. na nag-beating the Yes, red light ma'am. yung motorsiklo. Kasi makikita ninyo, Eto, nag-go naman to dito sa side na to. correct, nag-go na sila dito. Oo, nag-go na sila dito. So possible na beating the red light yung motorsiklo. Yes, ma'am. Or kung wala ng traffic light, lack of observation yung SUV. So kung may traffic light ito, pero mukhang may traffic light to kasi bakit kaya tumigil sila lahat eh. Oo. Nakatigil yan. Pero ang lapit na niya, no? Oo. So pagdating sa mga kalsada, importante talagang sumunod sa Yes, ma'am. traffic rules and regulations kasi we share the road. Oo. We share the road. So on the part of the SUV, dapat may presence of mind Yes, siya. ma'am. Oo. On the part of the motorcycle, huwag mag-beating the red Yes, ma'am. light. Kasi ma'am, kung nag-beating the red light, lagi natin sinasabi, who has the last chance to avoid the accident? Sino yung huling may pagkakataon? Pero sa part na to, ang huling may pagkakataon dyan, even beating the red light yung motorcycle, Yung SUV. Ah. Bakit po dangerous mag-overtake on the right? Unang-una, yung bus, biglang titigil yan. Yung mga PUVs natin, Oo. suddenly stop yan sa tabi, sa right side lagi. Correct. So, anticipate lagi ng mga riders. Na pwedeng tumigil ng tumigil ganyan. bigla yan. At may iba nagpa-park on Yes, that ma'am. side. So, katulad nito, no? At hindi lang yun, may mga pedestrian Yes, ma'am. No? on the other